Isang taon na ang nakalipas nang magsimula sa isang pahayag. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. At sa loob ng isang taon, kabi-kabilang kontrobersiya ang bumalot sa umunoy biggest corruption sa bansa, ang maanumalyang flood control projects. Hiding in the Philippines, we will find him. Wala silang Merry Christmas. Umikot ang usapin sa isang pangako. Ilalantad ang katotohanan at mananagot ang lahat ng sangkot. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Bilang isang disaster-prone country, tila hindi na bago sa mga Pilipino ang eksenang ito. Tuwing uulan, babaha. Kapag tumila ang ulan at humupa ang tubig, umaasa ang marami na hindi na ito mauulit. Ngunit sa susunod na pag-ulan, muli na namang lulubog ang maraming komunidad. At sa ilang lugar, hindi pa man bumababa ang tubig, ay nadaragdagan na naman ang pinsala. Kaya ang tanong ng publiko, nasaan ang pondong inilaan ng gobyerno kontra baha? Nasaan ang mga flood control projects? 2 linggo matapos ang babala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA, inilunsad ng pamahalaan ang Sumbong sa Pangulo website. Layunin nitong alamin ang mga reklamo at bantayan ang mga flood control projects sa buong bansa matapos ang sunod-sunod at malawakang pagbaha noong 2025. We have to clean our ranks. This is, it might be a little painful. Baka masangkot dyan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya sila ang unahin natin. Batay sa datos ng Malacanang, nasa 545 bilyong piso ang inilaan para sa halos 10,000 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025, ang unang 3 taon ng Administrasyong Marcos. Ngunit kasabay ng malaking pondong ito, habang tumatagal ay lumilitaw ang mga tanong tungkol sa distribusyon, kalidad at pagpapatupad ng mga proyekto dahil sa pangbabatikos ng publiko sa sunod-sunod na pagbaha sa bansa. Inilatag din ng Pangulo ang top 15 contractors na nakakuha ng pinakamalaking bahagi ng mga kontrata sa flood control projects. Umabot sa halos 100 bilyong piso ang kabuang halaga ng mga proyektong nakuha ng mga kumpanyang ito, katumbas ng halos 20% ng kabuang flood control budget. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Tinukoy rin ng Pangulo ang 5 kontratista na nakalikom ng pinakamaraming proyekto sa bansa. Kabilang sa mga kontraktor na nakatanggap ng batikos ay ang Wawaw Builders, SunWest at Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Isa rin sa mga naging sentro ng investigasyon sa umunoy maanumalyang flood control projects ay ang mag-asawang Pacifico Curly Discaya at Cesara Sara Discaya na nagmamay-ari ng St. Timothy Construction at Alpha and Omega Development Corporation. Natukoy din sa pagsusuri na nasa 6,021 proyektong nagkakahalaga ng mahigit 350 bilyong piso ang walang malinaw na detalye kung anong uri ng flood control structure ang itinatayo. Kung ito ba ay dike, drainage system, pumping station o iba pang infrastruktura. Lumabas din ang mga proyekto sa iba't ibang lugar na may eksaktong parehong halaga ng kontrata. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Taon-taon ay bilyong-bilyong piso ang inilalaan ng pamahalaan para sa mga flood control projects
upang maging tugon sa lumalalang problema ng pagbaha. Ngunit sa kabila ng malaking pondong inilalagak rito, nananatili ang tanong, bakit tila hindi pa rin natatapos ang paghihirap ng mga komunidad na paulit-ulit na humaharap sa pinsala ng kalamidad? Batay sa datos ng Malacanang, Bulacan ang nakapagtala ng pinakamaraming flood control projects sa loob ng mahigit 3 taon. At sa pagsusuri ay natuklasan rin na may ilang proyekto ang hindi natapos habang ang iba naman ay may substandard na kalidad. Naging kontrobersyal din dito ang mga umano'y ghost project na walang aktwal na konstruksyon o hindi nasimulan. I'm getting very angry. This is what's happening here. Dahil hindi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng public works. Walang ginawa, kahit isang araw. Habang lumalalim ang investigasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lumitaw ang mga pangalan ng ilang personalidad na umano'y may kaugnayan sa kontrobersiya. Kontratista, negosyante at opisyal ng gobyerno na dawit sa irregularidad sa paggamit ng pondo ng bayan. Isa sa mga naging sentro ng kontrobersiya ay ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na tinaguriang flood control king and queen, kung saan bilyon-bilyong flood control contracts ang naiuugnay sa kanilang mga kumpanya. Kabilang ang mga Diskaya sa nakakuha ng pinakamalaking kontrata ng government infrastructures. Lumabas sa sumbong sa Pangulo website na nasa mahigit sa 31 bilyong piso ang halaga ng flood control projects na nakuha ng iba't ibang kumpanya ng mga Diskaya. Habang itinanggi naman nila ang lahat ng alegasyon at iginiit na sila lamang ay ginamit ng ilang mambabatas at opisyal ng DPWH. Naisiwalat rin ang tinaguriang BGC Boys kung saan kabilang dito sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na mga dating opisyal ng DPWH at contractors na umano'y sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Nagbitiw ang ilang matataas na opisyal ng DPWH habang nagsagawa ng serye ng mga investigasyon ang Senado, Kamara, ICI, Ombudsman at iba pang ahensya ng gobyerno. Hindi lang mga kontraktor at opisyal ang nadawit, maging ilang mambabatas at senador ay isinangkot sa umunoy kickback at budget manipulation. Paulit-ulit ding lumutang ang pangalan ng ilang mambabatas, kabilang dito si dating Ako Bicol Representative Zaldico, na iniuugnay sa ilang kumpanya na nakakuha umano ng kontrata sa pinakamalalaking flood control projects sa bansa. Ayon sa investigasyon, ang mga kumpanya ni Zaldico ay sinasabing nakakuha ng mahigit 149 na solo at joint venture flood control projects na may kabuuang halaga na humigit kumulang 15.7 bilyong piso. Ayon naman kay Public Works Secretary Vince Dizon, tinatayang umaabot sa mahigit 100 bilyong piso ang halaga ng flood control contracts na nakuha ng mga nadawit na construction firms sa loob ng nakalipas na 1 dekada o 10 taon. Samantala, inakusahan rin ni Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na umunoy nag-utos na magpasok ng umaabot sa mahigit 100 bilyong pisong halaga ng infrastructure projects sa 2025 national budget sa panahon ng Bicameral Conference Committee. Naging sentro rin ng kontrobersiya si dating House Speaker Martin Romualdez dahil sa papel nito sa Kamara sa pagbabalangkas at pag-aproba ng national budget. Bukod kay Marcos, idinawit din siya ni Zaldico na nakinabang umano sa 100 bilyong pisong budget insertions at kickback schemes. Hindi rin naging ligtas sa aligasyon ang ilang senador, kabilang sina Bong Revilla, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Francis Cheese Escudero. Sa kabila ng mga akusasyon, ay mariin nilang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa umano'y maanumalyang flood control projects. Hindi lamang sa loob ng mga hearing room pinag-uusapan ang naturang issue. Sa lansangan ay nagtipon-tipon ang mga Pilipino upang ipahayag ang kanilang galit at pagkadismaya sa umano'y paglustay ng pondong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanila laban sa mga baha.
Mula sa mga ordinaryong mamamayan hanggang sa ilang personalidad, lumakas ang panawagan para sa pananagutan. Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Sa bawat pagbaha, hindi lamang tubig ang umaagos. Kasama nito ang takot ng mga pamilyang nawawalan ng tahanan, kabuhayan at seguridad. Sa bawat bilyong pisong inilaan para sa flood control projects, nananatili ang tanong ng publiko. Kung may pondo para protektahan ng mga Pilipino, bakit marami pa rin ang lumulubog sa baha? Sa ikalimang State of the Nation address sa Lunes, ika-27 ng Hulyo, inaasahan na masasagot na ang isang pangakong pananagutan hanggang sa paghahanap ng katotohanan. At ilalatag ng Administrasyong Marcos ang mga hakbang upang tugunan ang kontrobersiya at iba pang isyong panlipunan ng bansa. Sa dulo ng lahat ng testimonya, dokumento at mga kasong isinampa, hindi lamang ang tanong na sino ang mananagot ang mananatili. Hinihintay rin ng taong bayan kung paano tuluyang wawakasan ang isang sistemang paulit-ulit na lumulubog sa mga Pilipino at kung paano mapoprotektahan ang mga komunidad na patuloy humaharap sa banta ng baha at katiwalian.